Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po ako naordinahang pari, ako po'y nakipamuhay sa mga katutubong Aita sa Porac, Pampanga. 6 na buwan at marami po akong natutunan. Isa sa hindi ko malilimutang aral ng leader ng Aita dun sa Porac, ito po yung sinabi niya. Ang puso ng tao ay katulad ng isang matabang lupa. Ang puso ng tao ay katulad ng isang matabang lupa. Kung ano itinanim mo sa puso mo dahil mataba, mamumunga ng sagana. Kaya pag ang itinanim mo sa puso mo'y kasamaan, mamumunga ng, siyempre, kasamaan din. Pag ang itinanim mo'y kabutihan, mamumunga ng masaganang kabutihan. Yan po ang problema natin sa ating unang pagbasa. Alam nyo, si Jacob may 12 anak. Ang problema rito kay Jacob, may favoritism. Naku, ganyan din kayo? Kunyari pa? May kakilala ako eh. Ba't paborito mo yung anak mo? Siya nagbibigay. Masama pala yung favoritism sa pamilya. Mga anak nyong lahat yan, dapat pare-parehas ang inyong trato. Ano nangyari? Sino yung paborito ni Jacob? Doon sa 12. Yung bunso. Bakit? Kasi matanda na siya nang ipanganak si Jose na bunso. Ano ang nangyari sa mga kapatid? Nagtanim ng inggit at galit sa kanilang mga puso. Ano epekto? Aba, ang epekto'y ipapapatay ang kanilang kapatid na si Jose. Itinapon sa balon. At nung may makita silang mga mangangalakal na papuntang Ehipto, walang mangyayari kung papatayin to, ibenta na lang natin. At ibinenta nga ng 20 perasong pilak. At nung umaalis na, mabuti na wala ka na. Nakita niyo ang epekto? Pag nagtanim ka ng galit at inggit. Naalala ko tuloy yung 2 anak ni Adan at saka ni Eva. Naalala niyo yun? Si Cain at si Abel. Ano nangyari? Sino ang pumatay? Sino ang napatay? Siyempre, 2 lang naman yun. Kaya dali naman sagutin. Yung isa nag-isip Dahil ang itinanim ni Cain sa kanyang puso ay galit at pagkainggit. Pumunta naman tayo sa Ebanghelyo. Ano naman ang itinanim ng mga, papaano ba yung, tayo mga Tagalog pag sinabi kasing, ano bang tamang pronunciation? Kasama o kasama? Ha? Magkaiba. Ang ibig kasi ng sabihin ng kasama, mga magsasakayan. Anong tamang pronunciation? Kasama o kasama? Isa naman kasama. Tatlo-tatlo na interpretasyon dito. Kasama, kasama, kasama. Anong tamang answer? Kasama. Okay. Ano naman ang problema nitong mga magsasakang ito? Anong itinanim sa kanilang mga puso? Kasakiman. Biruin mo, nagpadala ng mga ilan. Mga alipin, yung may-ari ng ubasan, para kunin yung kanyang parting ani.
Dahil itong mga magsasakay, nagtanim sa kanilang mga puso ng kasakiman, ayaw nilang hatian. Namunga ng sagana yung itinanim sa kanilang mga puso. Ano nangyari? Yung first batch ng mga alipin, ano ginawa? Binato, sinaktan, pinatay. Nagpadala na naman ng panibagong batch. Lahat pinatay. Yung kahuli-hulihan, ang ipinadala na ay yung kanyang anak. Iginalang ba? Pinatay din. Bakit? Ito yung tagapagmana. So nakita ninyo? Kaya walang nangyayari. Dahil ang itinanim nila ay kasakiman, namunga ng sagana. At dahil doon, pinatay nila yung mga ipinadalang mga alipin. Ang tanong, ano ang mga itinatanim ninyo dyan sa inyong mga puso? Huwag na sumagot. Kayo nang bahalang sumagot niyan. Kasi yan ang topic natin ngayon, tama-tama, may pakumpisal. Alam nyo po, madaling bumunot ng pag ikay nagtanim at maliit pa lang, madaling bunutin, hindi. Yan. Pag puno na, napakahirap na. Kaya nga, ang tanong sa atin, ang hamon, anong mga itinatanim natin sa ating mga puso? Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 15, talatang 11 hanggang 20. Anong sabi ng mga Pariseo at Saduceo? Guro, mga pasaway ang mga apostolis mo. Hindi nila inoobserba ang patakaran ng mga ninuno. Hindi sila naghuhugas ng kamay sa paraang kautusan bago kumain. Tanong, marami kasi nagtatanong, ba't ganyan si Jesus? Dapat lang na mahugasan yung kamay, tama? Siyempre. Walang masama doon sa sinasabi ng mga Pariseo at Saduceo. Kaso ang problema, naghuhugas naman sila ng kamay. Ang gusto ng mga Pariseo at Saduceo, yung paraan na turo ng mga ninuno. Sino sa inyong nakarating na sa Quiapo? Kawawa naman yung iba, hindi pa. Diyos ko po. Mag-pilgrimage nga tayo, Father Bergs. Quiapo lang, hindi pa nakakarating. Nakita nyo yung, merong isang lugar doon kung saan nandun yung mga Muslim. Meron silang moske. Nakita nyo yung moske? Okay. Pumasok na kayo roon? Ako'y nakapasok eh. Doon pala, bago ka pumasok, abay maglilinis ka. Hindi biro-biro. Tatanggalin mo ang iyong sapatos at medyas. At anong gagawin mo? Huhugasan mo yung paa mo. Gaganituhin mo yung damit mo, huhugasan mo to. Hindi pa nakontento, huhugasan mo rin yung mukha mo at yung tainga. Yan po yung gusto ng mga Pariseo at Saduceo. Anong sinabi ni Jesus? Mga plastic kayo! Sapat na yung kamay. Ano ikakain mo? Paa? Nakita ninyo? Kaya ang sabi ni Jesus, mapag-imbot kayo. Sapat na yung kamay. Kaya arte-arte nyo. Sapat na yung paghuhugas ng kamay. Bakit kailangan gawin natin yung ritual na gusto ninyo? Di ba? At pag hindi raw sumunod, magiging madumi sa mata ng Diyos. Totoo ba yon? Tingnan natin, hintayin nyo yung sagot ni Jesus. Hindi po kayo ng hindi po, may sagot pa eh. Anong sagot ni Jesus? Eto po, hindi masama ang mga pumapasok sa bibig ng tao. Ang nagpapasama sa tao, yung lumalabas. Bakit? Sasagutin nyo ha? Yung mga pumapasok sa bibig, dumediretso sa at inilalabas sa kayo talaga. Sabi nung isa, Botox. Ba't ganyan kayo? Pag Tagalog, ayaw nyo sabihin. Abay, anong masama roon? Lahat naman tayo. Ulitin natin, ha?
Sabi ni Jesus, hindi masama ang pumapasok sa bibig dahil ito'y dumediretso sa at lumalabas sa very good. Yun naman ang totoo. Saan mo gustong palabasin yun? Ang masama, ang nagpapasama, yung lumalabas sa bibig dahil nanggagaling sa at yun ang padumi sa mga tao. Dahil sa puso nang gagaling yung mga mapanirang puri, kayabangan, kahalayan, pagsisinungaling, lahat na. Dito nang gagaling. Kaya ang tanong, kumusta ang ating mga puso? Kung merong check-up sa pusong pisikal, meron din check-up sa pusong espiritual. Kaya napakaganda ng pagkakataon ngayon. Pagkatapos ng misa, pati si Father John, tayo-tayo, sabay-sabay tayong mangungumpisal. Napakaganda. Kasi lilinisin natin yung mga itinanim natin sa ating mga puso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.